pag-aaralan natin ay ito ay sobrang significant sa ating buhay Kristiyano. No? Kanina I'm so blessed kasi it's about and it's a matter of focusing our spiritual life to the Lord Jesus Christ. Well, nag-usap kami mag-asawa. Sabi ko sa kanya, kung gusto lang talaga natin maging big time, kaya naman eh. Kaya. Kahit sino sa atin can be a wealthy person. Do you know that? And do you believe that? Diba? But it takes a lot of sacrifices. No? Medyo mababawasan yung time natin sa church. Compromise, syempre, mababawasan yung service natin sa Lord. And ako, being a pastor, medyo mababawasan din yung commitment ko. No? Kung gusto lang talaga natin, but what can I say? What can I do? But to offer this heart and to offer this life completely to you. But sabi, what can profit a man if he gains the whole world, but he loses his only soul? There's a lot of preaching, circulating the world that Christians, will only want to listen what is soothing to their ears. Amen? Diba? Dun sabi, sa mga huling araw, ang mga pinili ng Diyos at ang mga hinirang ng Diyos o ang mga Kristiyano ay makikinig lang doon sa mga gusto nilang salita na marinig. Amen? Amen po ba? So, handa na ba kayo? Handa na ba kayo na mag-agree sa katotohanan na ipapahayag ng ating Panginoon ngayong gabi through me? Alright. So, ang title ng ating pag-aaralan ngayon is Live in Christ. Alam niyo po ba kung saan makikita yung Live in Christ? No? Live in Christ yung title, pero yung verse natin ay hindi ko kinuha sa Philippians chapter 1 verse 21. Matthew chapter 14 verse 22. Basahin po natin ito, mga kapatid. Immediately, Jesus made the disciples get into the boat and go on ahead of him to the other side while he dismissed the crowd. 23, after he had dismissed them, he went up on a mountainside by himself to pray. Later that night, he was there alone. Verse 24, and the boat was already a considerable distance from the land, buffeted by the waves because the wind was against it. Okay. So before we continue, let us declare the goodness and the intervention of the Holy Spirit tonight. So hallelujah, Father, we declare and we claim that the intervention of the Holy Spirit will be with us tonight. We are claiming that your anointing will be with us. Your words will be in our hearts and minds. Nawa pumasok sa aming mga puso't isipan ang lahat ng aming marinig ngayon. Use me mightily as an instrument. In the name of Jesus we pray. Amen. Hallelujah. So the context of this verse, kung babalikan natin yung mga naunang verse, si Jesus, nag-perform siya ng maraming milagro, noong mga panahon na ito. But then again, dun sa verse 22 na binasa natin, immediately Jesus made the disciples get into the boat. Immediately, ibig sabihin, nagmamadali siya, kasi gusto niya naman mag-rest, with his disciples. Immediately, Jesus made the disciples get into the boat and go on ahead of him to the other side. While he dismissed the crowd, after he had dismissed them, he went up on a mountainside by himself. Siya lang mag-isa.
at siya ay nanalangin. And later that night, he was there alone, and the boat was already considerable distance from the land. No? Medyo lumayo na yung boat. Nakasakay doon sila, Pedro. No? So kung babasahin pa po natin pataas, makikita na po natin doon yung eksena ni Peter na nakita niya si Jesus. No? So, tonight, the Lord wants us to remember, no, that let us take courage because Jesus knows what He is doing. Alam ng Panginoon kung anong ginagawa niya sa buhay natin. No? Maybe, minsan or sometimes, napapaisip tayo, Lord, kailan ba? But, you know what? If you have this life in Christ, no? If you have this life in Christ, and if you are living in Christ, mapapansin mo, if you will meditate, if you will just wonder about your life 10 years ago, kung ano yung tinatanong ni Pastor Nicky kanina, you are so different now, 10 years ago. And you can just imagine, what more 10 years after? Sabi ko nga, yung mga nakaraan na tinuro ko before, kung makikilala mo lang kung sino ka, 10 years from now, baka ikaw mismo ma-intimidate doon sa 10 years na ikaw. Di ba? Hindi mo alam kung anong gagawin sa iyo ng Panginoon 10 years from now. Just have faith. Di ba? Pastor, puro faith na naman tayo eh. But syempre, kailangan mong lagyan ng action. Yung iba, talagang yun ng deception eh. Faith, puro faith, pero walang action. Ang sabi ng, di ba? There is one Christian na nananalangin sa Panginoon to save him. God answers. But this Christian or this believer wants something different. Diba? Gusto niya yung ibang way. Nag-aantay siya ng ibang way for God to save him. Pero iba yung isip ng Diyos sa atin eh. Minsan, ang Diyos gagamit ng tao to talk to you, no? Para mangusap sa'yo na, brother, alam mo, bakit hindi mo subukan to? Hindi mo alam, open door na pala ng Panginoon sa'yo yun, pero hindi mo inaano kasi sarado isip mo for something. Naintindihan niyo po? Kaya walang progress yung buhay. Di ba? Alam mo, the life here on earth is very simple and very possible sa Panginoon. Kung ano yung mga naiisip mo, kung ano, imaginein mo yung wildest dreams mo, kayang ibigay ng Panginoon yan. If it is for you, it is for you. Walang pwedeng pumigil doon kahit sinong katabi mo, kahit sinong taong nasa paligid mo, pag para sa'yo, para sa'yo. Though it will linger, it will surely come to pass. Diba? Kaya nga, sabi ko, take courage. Jesus knows what He is doing. Really, mga kapatid. 15 years ago, you're asking for your situation right now. And then here you come. Diba? Oh, here you go. Ang ganda na ng buhay mo. But then again, life is progressive. Life in Christ is progressive. You are asking for more. Tama? Not being aware that God already gave you what you asked for last 10 years ago. 15 years ago. Di ba? Hindi tayo naging aware na binigay na pala ng Diyos yung pinanalangin mo 10 years, 15 years ago. Hindi mo lang naaalala. But God never forgets. God never forgets. Kung nakalimutan mo na yung pinanalangin mo, a long time ago, God never forgets.
specifically, kung ano yung pinanalangin mo 10 years ago, yun ang ibinigay niya sa'yo. Alalahanin mo lang. And kanina, as I evaluate my life, yes, yung life na meron ako ngayon, ipinanalangin ko lang to exactly 10 years ago. I was 24, 10 years ago. I don't have it. I don't have a clear direction. When I was 24, once I was 7 years old, my mama told me, nung 24 years old ako, mga panahon na yun, nag-aarti-artista pa tayo, di ba? Medyo taping pa. Hindi ko pa alam kung anong direction ko. And I was asking the Lord for a clear direction. And God gave it to me 25. God gave it to me at my 25th birthday. Di ba? So, ibig sabihin, yung life na meron ako ngayon, na merong direksyon, ito yung ipinalangin ko 10 years ago. Nung in-evaluate ko, Lord, oo nga, we have all the time. Alam mo ba, living a luxurious life is not about having a big amount or big amount of cash inside your vault or inside the bank. Living a luxurious life is waking up to your preferred time, going out without asking your boss for a leave. Tama, mali? Hello? That is very luxurious life. Yung hindi mo na kailangan magpaalam sa boss mo, hindi mo na kailangan mag-file ng leave, hindi mo kailangan gumising ng umaga para kasi may inahabol ka na baka ma-late ka. Does anybody here wants that kind of life? Di ba? Lahat tayo. Isipin mo, magli-leave ka pa. Kung tinitignan nyo yung mga katabi nyo, tignan nyo mabuti, ano bang klaseng buhay meron to? Maaring wala man malaking pera sa bangko, but you can just evaluate their life. Grabe, ang granyoso naman ng buhay nito. Di ba, no? Ano ba ang basic needs ng tao? Di ba? Shelter, food, nadagdag na lang yung clothes. Di ba? Sa ngayon, kasama na talaga yung clothes. Di ba? That's the basic needs of man, of human being. Meron naman siya noon na po-provide, di ba? Na hindi ka nag-iisip noon na kailangan akong bayaran, kailangan akong kumayod. Let us not be a slave of this world. Alam mo, Jesus healed people of impossible illness. Amen? Nagawa ng Diyos magpagaling ng sobrang imposibleng sakit. Nagawa niya na yun noon, kaya niya gawin ngayon. Jesus raised a girl from the dead. Nagawa niya yun noon, nagagawa niya pa rin ngayon. Miraculously, you can just look at the life of Monica. Ang dami nang nauna sa kanya. Kaya nga minsan nasasermon na namin siya pag ginagamit niya yung buhay niya sa masama. parang villain no? ang sinasabi namin sa kanya, lalo na si Papa, sinasabi sa kanya, gamitin mo buhay mo to testify the goodness of God. Di ba? Minsan ginagamit niya yung buhay niya sa buhay ni MB lang. Di ba? Wag lang kay MB, megabytes lang yan. Doon tayo kay God, gigabytes. Jesus cast out demons from a man. He did it before, He can do it now. At ang tanong, sinong tinanggap mo? Jesus. So God, Jesus, can still do it now. Ano bang ginawa ni Jesus when He is with the disciples? Di ba nung kinailangan ng tax, sabi niya, kunin mo yung isdang dadaan, doon sa bibig nun, merong pera, ibayad mo. Tama, mali? Ibig sabihin, pagkakailangan mo, laging eksakto kumilos ang Panginoon. Laging on time kumilos ang Diyos. Alam mo, may nakausap ako before, alam ko, very close to kay Pastor Nicky, Pastora Rossini. Si Pastora Rossini is a pastora pala, no? Pastora Rossini.
nung nalaman niya mag-aasawa na ako, siya pa nag-volunteer. Hindi ko nga siya nakuwang ninang eh. Sabi niya, pag magpapakasal ka na, kunin mo akong ninang ha. Gusto kita inaanak. Sabi niya gano'n. So hindi ko na siya nakuha. Pero alam mo, I was so amazed dun sa statement niya. Tinanong siya, kasi kaya niyang bumili ng kotse. Di ba? Pastora, bakit hindi kayo bumibili ng sasakyan? Para at least hindi na kayo nahihirapan mag-travel. Sabi niya, Sus, mahirapan lang ako sa maintenance. Anyway, pagkakailangan ko naman ng ride, on time ang Lord nagpapadala ng ride sa akin. Ay, isipin ko pa, maintenance, gastos pa yon. Eh kung gusto kong pumunta, pag may kailangan akong puntahan, on time ang Lord nagpapadala, madalas libre pa. Living a luxurious life, just like a queen. Di ba? Just like a princess of the king. Di ba? Yung papadala ng ride sa'yo, tapos di ba ang princess or queen, wala na silang kailangan bayaran, sasakay lang sila, o bababa na ako dyan, tapos na po. The point is, mga kapatid, let us not be pressured of this world. Let us not be distracted of this world. You know what? There are 3 consequences. No? There are 3 consequences of losing focus on Christ. Do you know what it is? Or do you know what are those? Gusto niyo malaman kung ano yon? Okay. Doon sa mga susunod pa na verses, doon sa Matthew chapter 14, si Peter, nakita niya si Jesus far from them. Nasa ibabaw ng tubig naglalakad. Alam niyo ba yung kwento na yon? Sino sa inyo nakakaalam o sino sa inyo hindi nakakaalam nung kwento ni Peter na nakita si Jesus naglalakad sa ibabaw ng tubig? At ano ang inisip ni Peter? Akala niya multo. Marami sa atin ang minumulto ng damdamin nila. Kasi marami silang gustong makuha before na hindi nila nakukuha ngayon. Akala lang nila yon. Pero sa totoo lang, God is processing it. Kung ano yung para sa'yo, pinoproseso na ng Panginoon yun sa'yo. But the thing is, nadidistract tayo sa mga nakikita natin. Tingnan natin yung 3 points or 3 consequences of losing focus on Jesus. Fear, number 1, fear occurs when we take our eyes off of Jesus. You can just remember, nung lumapit si Jesus, do not be afraid, sabi niya kay Peter, it is I. No? It is I. Kay matakot, ako lang to. Diba? Si Peter naman, dahil doubtful siya, okay, sige nga, Jesus, if it is you, allow me or command me to walk. Diba? Hayaan mo kung maglakad din sa ibabaw ng tubig at makalapit sa iyo. Okay. Anong ginawa ni Jesus? Okay, come. Lumapit siya kay Jesus. Nagumpisa siyang maglakad. Diba? Peter was so amazed. Peter was so astounded, no? Amazed siya. Nakalakad siya sa ibabaw ng tubig. That is the first time. Sino ditong nakaranas ng first time ma-bless ng Panginoon? Diba? Lahat tayo may kanya-kanyang testimony of blessing. Tama? But because of the distraction, ano yun? Nakita ni Peter yung wind. Di ba? You can just imagine seeing the wind. Alam nyo, lahat ng statement o lahat ng terminologies na ginamit sa Biblia is very carefully filtered and written. Yung makita mo, yung maramdaman mo yung hangin that is given. Pero yung makita mo yung hangin, that's a different story. Di ba? Ibig sabihin, there is something wrong with the faith of Peter noong mga oras na yun. Di ba? Parang tayo, alam mo, hindi mo pa nga nakikita yung darating na sitwasyon sa buhay mo na nararatel ka na. Nararamdaman mo pa lang, feeling mo, nakikita mo na. Yung budget mo, binabudget mo. yung sweldo mo, binabudget mo, no? Yung feeling mo hindi aabot,
feeling mo, nakita mo na hindi talaga aabot. Naranasan nyo na ba yung ganyang feeling? Naranasan nyo na ba yung ganyang pakiramdam? Yung ini-evaluate nyo na agad, yung ina-anticipate nyo na agad, ay hindi aabot to, guys. Guys, hindi aabot to. 10,000 a month? Hindi aabot to. How much more yung 8,000 a month? Hindi aabot talaga to. Diba? Biruin mo na, out of focus ka just because of anticipation. Alam mo yung over-anticipating, that hindi rin maganda eh. Okay lang yung mag-anticipate ka ng mga bagay-bagay, pero yung over-anticipating, that is overreacting and will result to pagkabalisa. Diba? Magbabalisa ka na eh. Hindi na aabot to, ano gagawin ko? Ano gagawin natin? Oh my gosh. Now, pag na-distract ka, there will be a tendency of us focusing on a distraction. Tama? Kasi pag may nakaharap sa yung bagay at may distraction, ano nakikita mo na? Distraction. Hindi mo na nakikita yung bagay na kailangan mong tignan. Ang tawag doon, clouded. Di ba? Marami nagsasabi, clouded na masyado isip mo, hindi mo na makita yung katotohanan. Tama? Maraming ganyan. At maraming Kristiyanong ganyan. Yung pagka pinasukan na sila ng hiya, pag pinasukan na sila ng kung ano-anong masasamang spirito, clouded na sila. Kahit anong usap mo dyan, nakafix na yung isip nila na hindi na sila babalik. Not unless Jesus mismo magpakita sa kanila. Pero duda ako eh. Kung yun, sabi nga ni Abraham, di ba? Kung doon pa lang sa mga propeta sa lupa, hindi na sila naniniwala, kahit bumalik yung patay, kahit bumalik sa buhay mula sa pagkamatay, si Lazaro, hindi rin sila maniniwala. Tama, mali? So, ibig sabihin, pag na-distract ka na at nag-focus ka na doon sa distraction, it will invite trouble, doubt, and temptation. Tama? Distracted ka na. Siyempre, troubled ka na. Ano sabi ng Panginoon? Do not let your heart be troubled. Amen? Sipin nyo, ipunin nyo lahat ng sinabi ng Panginoon. Do not worry about tomorrow, for tomorrow will worry about himself. Diba? Buhay ka na nun. At ang sabi niya, flee from temptation. Flee from the temptation. Alam niyo mga kapatid, ang temptation hindi nilalabanan. Pag distracted ka na, lahat yan darating sa'yo. Yung trouble, yung doubt, yung temptation. Ano yung temptation? Maraming klaseng temptation. Name it. The world have it. Pag sinubukan mong labanan yung temptation, sigurado talo ka. Wala ka pang nakita sa Biblia na sinabi, fight. Fight the temptation. Wala pa. Jesus knows our capacity. Pag sinabi niya, pag meron siyang kinuman, ibig sabihin, we can do it. Hindi niya iniuutos kung alam niyang hindi niya kaya, kung alam niyang hindi natin kaya. Nung sinabi niya, do not worry about tomorrow, inutos niya yun kasi it is for our own benefit. Diba? Nung sinabi niyang flee from the temptation, ibig sabihin, flee talaga, tumakbo ka na. Takbuhan mo kasi hindi mo kaya. Wala ka pang narinig na testimony, I fought the good fight from the temptation. Hallelujah. Wala pa. Lahat dito sa atin, merong na-experience sa temptation, nahulog, at hindi na tinestify. Kasi, talaga naman, nahulog na sa temptation. Hindi kayang labanan nyo. Hanggat may pinto, may pag-asa. Tandaan nyo yan. Mawawalan ka lang ng pag-asang tumakbo from the temptation pag sarado na lahat ng walls. Ibig sabihin, walang rason para sa iyo na hindi tumakbo from the temptation. Amen? Ibig sabihin, you can still run out from the distraction and refocus yourself and your spirit to Jesus. Amen? These two are the consequences if you lose your focus on Jesus. Amen? Si Peter, ganun nangyari sa kanya.
Diba? Unti-unti lumubog siya. Kung babasahin niyo yung passage, hindi siya biglang lumubog eh. Alam niyo naman yung gravitational pull, di ba? Na pagka tumungtong ka sa tubig, sigurado para ang nawala. Alam mo yun, parang kang nag-teleport, di ba? Sa kanya, unti-unti siyang lumulubog. Ibig sabihin, unti-unti rin nawawala yung focus niya kay Jesus. Ganun naman tayo eh. Hindi naman tayo biglang nawala focus natin kay Jesus eh. Tama? Unti-unti yan. The world will kill us softly. Hindi po bigla ang nag-backslide ang isang Kristiyano. Nang hina muna yan. Di ba? Yan yung pagpupunta sa church, medyo nakasimangot na, hindi mo na mapangiti yan. Di ba? Kumbaga, unti-unti nagdi-drift na yung spirit niya sa mga tao sa simbahan. That's a sign of backsliding. Hindi porket nandito pa sa church, ay hindi siya backslider. Di ba? Maraming signs ng backsliding. Hanggang sa, yun na yung last stage yung hindi na magsisimba. That's the manifestation. We need to refocus. Hindi sinabi ng Panginoon, okay, huwag kang mag-alala, akong bahala sa'yo, ifo-focus ulit kita sa sarili ko. Ifo-focus ulit kita sa akin. Don't worry. Hindi. God commands us to do our job. Ano yung kailangan mong gawin? Renew your mind. Do not conform any longer to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. That's a command, right? Amen? It is a command. Hindi niya sinabing, do not conform any longer to the pattern of this world. Don't worry, I will transform your mind. Kung ganon, wag na tayo mabahala. Hindi na tayo kailangan ma-pressure. Diyos na ang bahala. Nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Amen po ba? Number 3, doubts arise when we lose focus of Christ. Tumitindi yung pagdududa. Yung dati, sobrang tindi ng faith mo. Nung unang kakatanggap mo lang kay Jesus, lahat talaga dinadaan mo sa faith. Ultimo, pagsakay mo sa jeep, pagsakay mo ng joyride, lahat yan, by faith. Yung pagkakaroon mo ng gamit, lahat by faith. Pero ngayon, pagkain na lang, hindi mo pa mapaniwala ang ibibigay sa'yo ng Panginoon. Ganong katindi yung pagdududa mo sa Diyos. Bakit? Kasi nawala na yung focus mo sa Kanya. Blurred na yung vision mo that God will do it for you. You can just imagine, ang kailangan lang natin gawin is to focus our life, is to align our life, no, with Jesus. Yun ang kailangan natin gawin. Mahirap? Yes, mahirap kasi ang daming temptation. Pero kung magfo-focus ka, alam nyo, kanina, sakit na likod ko dito, sumasakit. Sakit dito. Saka dito. Ganon pa ganon yung sakit. Ilang linggo na. Sabi ko kay Jade, ay, hindi ako kakain ngayon. Okay, sabi niya ganun. Bilis ka usap eh. Okay. Alright. Meron naman maliit doon na, maliit lang naman, mapansit. Tinitingnan ko, desidido na akong di kainin. Pero umiral sa akin yung panghihinayang, baka itapon, sayang. So kinain ko, onti lang siya. So ibig sabihin, hindi siya yung regular na kain ko kasi pag kumakain kami, umaga, tanghali, gabi. Diba? So, yun lang kinain ko. So, hanggang sa kaninang alas 3 o alas 4, parang namamanhid na yung kamay ko. Namamanhid na yung kamay ko, guys! Ang sabi ko sa asawa ko, parang hindi yata ako sanay. Sabi niya, lakas kasi ng trip mo eh. Crash diet agad. Kasi sumasakit eh. Siguro, umpisahan natin sa healthy foods. Hindi naman siguro kailangan crash diet, mahirap pala yun, no? So, medyo nababawasan. Kasi pagka, napansin ko pagka yung everyday, maraming kang, yung kinain mo same amount, nitong mga nakaraan, naramdaman ko talaga sumasakit yung, yung likod. Parang nagra-radiate yung sakit niya dito. So, I'm declaring healing. And syempre, kailangan ko din samahan ng action. So, kailangan kong mag-ingat sa pagkain.
'Di ba? Share ko lang. Hindi ko alam kung anong kinalaman sa doubt arise eh. Ano ba yun? Doubt arise when we lose di ba? Parang mo, na-lose na yung focus, di ba? So we need to, yun nga, no? So we need to realign our life to Jesus, no? Sino po sa inyo, yung nakaranas na ito, i-gauge natin kung nasaan tayo ngayon sa, yung focus natin kay Lord. No, ayun, yung pala, kung bakit napunta doon. Nung naisip ko na huwag kainin yung pansit, yun pala kasi yun. Naisip ko na huwag kainin yung pansit. Dahil nag-focus ako not to eat, I can do it eh. 'Di ba? Kaya. Ibig sabihin, kailangan mo lang talagang iset yung sarili mo not to do a thing. Tama, mali? Kaya eh. Ibig sabihin, we can transform, we can renew our mind. Tama? We can renew our mind. The battlefield is in the mind. Nandito yung battlefield. Dito lahat nag-uumpisa. Pag in-entertain mo na, pinasok mo na, doon na yung processing eh. It will manifest. Amen po ba? So, ibig sabihin, we can realign our focus to Jesus. Kung gugustuhin lang natin, kayang-kaya natin. Di ba? Ang problema, alam mo, ang daming distraction talaga sa cellphone pa lang, ang dami ng distraction. Tama? Mag-scroll ka lang, ang dami mo na makikita. Pressured ka na agad. Di ba? Kasi ang tao, natural na mayroong kagustuhan. Hindi mo na maaalis yan. Yun yung flesh eh. Di ba? Ang flesh is meant to the pattern of this world. Yun talaga yung gusto niya. Temptation nga eh. So pagka nakita mo yan, pag scroll mo, hindi naman natin maiiwasan ma-tempt talaga. But the thing is, you can flee. Di ba? You can flee. Masyado na ako na-pressure. Ang ganda ng bahay, ang ganda ng kotse, ang sarap ng pagkain. Tigilan mo na. Run away from the temptation. O, tigilan mo muna yung phone. Take a little break. Di ba? And pray. Lord, I have decided to follow you. Di ba? I will stand. Di ba? Amen po ba? Yung kanta natin kanina, ang ganda eh. I'll stand with arms high and heart abandoned, in awe of the one who gave it all. Di ba? I will stand. So what could I say? What could I do but to offer this heart, oh God, completely to you? Amen? Buong-buo talaga ibibigay ko sa iyo, O Diyos. So nakita natin yung consequences if we lose our focus to Jesus, no? Now, what we are going to do is to refocus. Sabi mo sa katabi mo, let us refocus. Kasi baka nawawala na yung focus natin, masyado na tayong nalilibang, masyado na tayong nadidistract ng mundong ito, no? Na ang original intention ng Panginoon kung bakit niya ibinigay si Jesus Christ is to redeem our original purpose. Amen? So, sino po dito ang handang mag-realign yung kanyang buhay sa Panginoon? Are you ready to refocus yourself? Hallelujah. Let us look to Jesus. Let us fix our eyes on Jesus. No? And you know what? The good thing here is He will extend His hand to reach you out. Di ba yung nangyari kay Peter? Anong ginawa ni Jesus? He extended His hand. At si Peter, anong ginawa? Inabot yung kamay ni Jesus at naligtas siya from drowning. Amen? So, ibig sabihin mga kapatid, nakita nyo, hindi ginawa ni Jesus, pwede naman sana gawin ni Jesus, di ba? Lumutang ka! Lumutang. Pwede naman eh, tama? Pero anong gusto ng Panginoon? Gusto niya ng relational thing. Gusto niya may contribution ka. Kung ang insurance nga, mayroong participation fee. Di ba? Tapos tayo, ayaw natin.
Tama? Pero sa life insurance, hindi mo na kailangan ng participation fee. Anyway, so Jesus reached out the hand of Peter. Ano ginawa ni Peter? Meron siyang ginawang action? Meron. He reached out Jesus' hand. That's why, naligtas siya from drowning. Sino po dito yung parang nalulunod na sa sistema ng mundo? Kung si Peter, naging in denial siya from drowning, malamang hindi siya naligtas. But Peter admitted it. Kung tayo, magiging in denial tayo that we need the saving hand of Christ, we will be drowned completely. Kasi lahat tayo, iniisip natin, hindi na natin kailangan ng realignment sa Panginoon. Lahat tayo, iniisip natin, naka-align naman kami. That's the thing, that's the problem. We don't admit. Alam niyo, pag ganon, you will be completely drowned. Isang araw, makikita mo na lang yung sarili mo, nalulunod. Bakit ganito, Panginoon, nangyari sa akin? Hindi mo ina-admit na kailangan mo saving hands ko eh. Hindi mo ina-admit na kailangan mo mag-refocus. Kasi you are so distracted of this world. Amen? So does anybody here wants to admit that they need to refocus themselves to Jesus? We need to refocus. I myself, I need to refocus myself. Ako mismo, I need to refocus. I need to realign my life to Jesus. Kaya huwag kayong mahiya, huwag tayong magpataasa ng ihi dito. Lahat tayo kailangan natin ma-realign every now and then. Alam niyo kung kailan kailangan natin mag-realign? Every day. Bakit? Kasi every day, there will be a temptation and doubt. Tandaan natin yan. Aminin natin sa sarili natin yan. We need to realign ourselves every day. Kaya nga may devotion eh. Tama, mali. Acknowledge Him and He will direct your path. Amen? Hallelujah. Mari po ba tayong lahat ay tumayo at tayo po'y manalangin. We will pray for ourselves to refocus and we will decide to refocus ourselves to Jesus now. Sino po ditong gustong i-realign yung kanyang buhay sa Panginoon ngayon? Father God, tonight, we are humbling ourselves. We are asking for your divine intervention and your forgiveness for us being distracted of this world. Tonight, we are deciding and we have decided to realign our lives and to focus ourselves to you, Jesus. In Jesus' name. And now I declare by the authority that you have given me tonight to bless these people, to anoint us with your Holy Spirit, for us to be more stronger than yesterday, for us to be not distracted of this world, and to fix our eyes on you. In the name of Jesus we pray. Amen and amen.